Sa nakaraang yugto, sa wakas ay nakapasok si Yunming sa reverse formation sealed. Sa pamamagitan lamang ng kanyang sandata, hinati niya ang formation sa dalawa. Ngayon, makikita natin si Yunming na nasa itaas nila, habang nakatingin siya sa Giant Fish Heist Spirit at kay Snakey. Halata ang kaba sa mukha ng Giant Fish Spirit. Ang malalaking mata nito ay nakatuon kay Yunming, tila nag-aalangan. Sigurado siyang hindi ito miyembro ng Reverse Heaven Sect, ngunit hindi rin ito basta-bastang mandirigma, may gamit itong mahiwagang kapangyarihan. Bigla namang napansin ng Giant Fish Spirit ang formation sa likuran ni Yunming. Nakita niyang hindi ito nagre-restore, at nananatiling bukas ang langit. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, hindi na niya kailangang mag-abala pang sirain ang kisame upang makatakas. Dagdag pa niya, kung nasa kanya si Yunming, mas madali siyang makakalayo mula sa lugar na ito. Samantala, bakas sa mukha ni Yunming ang pag-aalinlangan. Tiningnan niya si Snakey na tila nasa ilalim ng isang kakaibang impluwensya, hindi nito nakilala ang kanyang Panginoon. Hindi nagtagal, itinaas ni Yunming ang kanyang kamay at mariing nagsalita, "Malalaman ko ang buong detalye pagkatapos nito." Kasabay nito, nagcast siya ng isang spell at idinugtong, "Panahon na para bumalik, Snakey." Nagwala si Snakey, hindi mapigilan ang kanyang sarili, ngunit sa isang iglap, hinatak siya paitaas ng kapangyarihan ni Yunming. Nang bumalik ito sa kanyang maliit na anyo, mahigpit siyang hinawakan ni Yunming. "Mabuti na lang at hindi ka nasaktan, Snakey," aniya. Habang nakatingin sa walang malay na si Snakey, malalim siyang napabuntong hininga. At sinabi, "Lagi kang nagdadala ng gulo." Ngunit bago pa siya makapag-isip ng matagal, isang mababang boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. "Hoy, tao!" Napatungo si Yunming at nakita ang Giant Fish Spirit na nakatitig sa kanya ng matalim. "Ako ba ang kinakausap mo?" Tanong ni Yunming, may halong pagkalito sa kanyang mukha. Mariing inutusan siya ng Giant Fish Spirit, "Palawakin mo pa ang magic formation." "Napakaliit nito, hindi ako makakalabas." Tiningnan ni Yunming ang formation at nagtanong, "Ito ba ang tinutukoy mo?" Muling nagsalita ang higanteng isda, na tila naiinip. "Tama. Gaya ng ginawa mo kanina, hatiin mo ulit ito." Sa kumpiyansang tono, nagpatuloy siya, "Kapag nagawa mo yan, wala akong pakialam kung ano pa ang gawin mo rito sa kailaliman." Bahagyang ngumiti si Yunming at walang kahirap-hirap na sumagot, "Hindi naman mahirap gawin yan." Ngunit agad siyang nagdagdag, "Pero nakakairita kang magsalita." Tapos, diretsahang tinanong niya ang Giant Fish Spirit, "At kung sakaling tumanggi ako sa utos mo, ano ang gagawin mo?" Sa kumpiyansang tinig, sinabi ng higanteng isda na nagkakamali si Yunming at pagsisisihan niya ito. Pagkatapos noon, malakas niyang inihayag sa lahat na makinig. "Bukas na ang langit," aniya, na tumutukoy sa nawasak na spell formation sealed. "Ito na ang pagkakataon nating makatakas." Sigaw ng higanteng isda. Sa malakas niyang tinig, inutusan niya ang lahat ng espiritu na unahin nilang alisin ang taong nasa harapan nila. "Yan lang ang paraan para makalabas tayo." Matapos marinig iyon, agad na sumang-ayon ang lahat ng espiritu. Sa isang iglap, nagtipon-tipon sila at sabay-sabay na sumugod kay Yunming. Nakita ni Yunming ang paparating na panganib ngunit nanatili siyang kalmado. "Napakalaki ng espiritu ng isda, pero napakaliit ng pananaw," aniya. At ngayon, lumalabas na ang lahat ng klase ng espiritu. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang mga ito. Mukhang libo-libo sila. At nang tumingin siya sa ibaba, idinugtong niya, "Sa puntong ito, wala nang saysay ang pagpapanatili ng kaayusan." Ngayon, seryoso na siyang nakatingin sa kanila. "Dahil umabot na tayo rito. Ginawa ko ito para harapin ang mga espiritu." Ibinaba niya ang kanyang sandata at matatag na sinabi, "Panahon na para subukan ang teknikang ito." Isang mabilis na hagod ng kanyang sandata ang lumabas, at biglang nagkaroon ng mahiwagang enerhiya sa hangin. Gayunpaman, patuloy pa rin sa pagsugod ang mga espiritu. Ngunit biglang kinabahan ang higanteng isda nang maramdaman niya ang matinding presyong nagmumula sa kapangyarihan ni Yunming. Hindi lang si Yunming. Maging ang espada niya ay kumakalap ng napakalaking enerhiya. Sigaw ng higanteng isda, "Ramdam ang panganib."
Lalong tumindi ang aura ni Yunming habang sinusubukan ang teknikang nabanggit niya. Ngunit aniya, hindi pa ito sapat. Kailangan kong maging eksakto para matapos ito sa isang hampas. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng kanyang master, ito ay isang sining na yayanig sa espiritu, sa pagitan ng kakanyahan, chi, at espiritu mismo. Dagdag pa rito, itinuro rin ng kanyang master na ang teknikang ito ay idinisenyo upang labanan ng martial arts at mahika gamit ang mga alon ng enerhiya. Habang inihahanda ang kanyang sarili sa pag-atake, buong kumpiyansang sinabi ni Yunming, direkta nitong tinatamaan ang mismong diwa, isang kaluluwa o kaisipan. Muli siyang nag-isip, paano kung isama ko rito ang kakanyahan ng pagkabulok ng natalong kapangyarihan? Sa wakas, pinalaya niya ang kanyang teknikang kasanayan at buong kumpiyansang sinabi, kahit ang mga multo ay mawawala ng kapangyarihan laban sa teknikang ito. Nagimbal ang lahat ng masasamang espiritu sa kanilang nasaksihan. Maging ang dambuhalang isda ay napakurap, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Naguluhan ito sa punyal ni Yunming na tila nagtitipo ng enerhiya, ngunit bigla na lang niya itong inihagis pababa. Habang sinusundan nila ng tingin ang punyal, isang espiritu ang nakapansin na halos damaykit na ito sa kanyang mukha. Samantala, tinititigan sila ni Yunming at sinabing ang kanyang teknik sa espada ay nagpapaliit sa agwat ng mga alon at pinagsasama-sama ang mga ito bilang isa. Idinagdag pa niya na kung mapupuno ito ng pinalakas na enerhiya upang palakasin pa ang kapangyarihan nito. Sa sumunod na tagpo, pinakawalan na ni Yunming ang tunay na lakas ng teknik na tinatawag na Release Force Sword Move. Tahimik na nakamasid ang dambuhalang isda at ang iba pang espiritu, waring iniisip kung kaya pa nilang pigilan ito. At biglang, isang malakas na pagsabog ang lumitaw sa kailaliman, kasabay ng matinding agos ng alon na bumalot sa buong paligid. Nabuka ang bibig ng dambuhalang isda sa matinding pagkagulat habang pinapanood ang papalapit na kidlat na alon. Walang sinumang espiritu ang nakatakas mula sa nakapangangilabot na pagsabog na ito. Sa labas ng porma sayon, nagsimula namang yumunig ang paligid dulot ng tindi ng enerhiya. Ang matinding puwersa ay lumagpas pa sa porma sayon, umabot sa paligid nito, at nagdulot ng kagimbal-gimbal na epekto. Ang maliliit na espiritu ay unti-unting naging mga espiritong puno ng hinanakit, habang ang dambuhalang isda ay dahan-daang nagiging katulad nila. Nanginginig itong nagsalita, imposible, matapos ang napakaraming taon, sa wakas, nakalaya ako mula sa aking selyo, ngunit sa isang iglap lamang. Samantala, nanatili lang si Yunming sa kanyang kinatatayuan, tahimik na pinagmamasdan ang mga espiritong hinigop ng kapangyarihan at nagliliyab sa impyerno. Sa kabilang banda, makikita si Snakey na wala pa ring malay sa mga bisig ni Yunming. Paulit-ulit niya itong tinatawag upang magising, ngunit hindi ito tumutugon. Napailing si Yunming, na puno ng inis sa catamaran ni Snakey, kaya bigla niyang pinalo ang mukha nito gamit ang daliri. Dahil sa biglaang pagdama ng sakit, napamulat si Snakey at gulat na nakita si Yunming. Bakit andito ka? Tanong niya, bakas sa mukha ang pagtataka. Walang naging reaksyon si Yunming sa tanong niya, halatang hindi na ito nagulat sa pagiging tamad at madaling mawala ng ulirat ni Snakey. Habang pilit inaalala ni Snakey ang nangyari, napatingin siya sa paligid at nagulat nang makita ang napakaraming espiritong puno ng hinanakit na lumulutang sa hangin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, talagang si Yunming ang humarap at nagwakas sa lahat ng mga espiritu habang siya ay walang malay. Napangisi lang si Yunming at sinabing, napakakumpiyansa mo, Snakey, pero sa isang iglap lang ay nawalan ka na ng ulirat. Hindi mo na ako nakilala. Pagkatapos ay tinanong niya ito, ano nga ba ang nangyari sa'yo? Saglit na nag-isip si Snakey at sagot niya, ang naaalala ko lang, may nilabanan akong bantay ng tarangkahan dito. At nang magsimula ang laban kay bantay ng tarangkahan, agad na nawala ng malay si Snakey. Pagkagising niya, agad siyang humingi ng paumanhin kay Yunming sa nangyari. Ngunit napabuntong hininga lang si Yunming at sinabing ayos lang iyon lang naman ang mahalaga sa kanya. Idinagdag pa niya na kailangan na nilang umalis dahil masyado nang marami ang oras na nasayang nila sa kailaliman ng hukay. Nabigla si Snakey sa narinig at agad na nagsalita, sandali lang.
Tinanong niya kung maaari ba niyang masipsip muna ang mga nalalabing hinanakit ng mga espiritu, at kung magagawa niya yon, maaari rin siyang. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, tiningnan siya ni Yunming ng masama. Hoy, matalim na sabi ni Yunming, ginamit ko ang panloob na enerhiya mula sa 4 na meridian para lang tapusin ang mga yon. Bigla niyang kinurot ang pisngi ni Snakey at sinabing, ngayon gusto mo pang mag-aksaya ako ng mas maraming oras para lang sumipsip ng lakas. Habang patuloy na kinukurot ang parehong pisngi ni Snakey, nagpatuloy si Yunming, sinabi ko na sayo, ayaw ko nang mag-aksaya pa ng oras. Wala ka bang konsensya? Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Snakey, napatingin siya kay Yunming na may malaasot pas ang paawa effect, mistulang nagmamakaawa. Napairap si Yunming at sinabing, kahit anong cute na mukha ang gawin mo, hindi yan uubra sakin. Ngunit biglang may kung anong kuryosidad na gumuhit sa mukha ni Yunming nang marinig ang susunod na sinabi ni Snakey. Ano kung ituturo ko sa iyo ang isang lihim na teknik? Naging kalmado ang ekspresyon ni Yunming at malamig na sumagot, anong lihim na teknik? Mataas ang kumpiyansang sagot ni Snakey, ang Manchianayu. Nanlaki ang mga mata ni Yunming, iyan ang teknik ng kauna-unahang Shadowless Wanderer. Bigla siyang tumingin ng seryoso kay Snakey at tinanong, paanong alam mo ang teknik na yan? Flashback. Sinabi ni Snakey na bago pa siya iselyo ng Shadowless Wanderer sa mahiwagang sisidlan, itinuro muna sa kanya ng una niyang guro ang lihim na teknik na ito. Ayon sa kanyang guro, kung sakaling may makakita kay Snakey sa hinaharap, dapat niyang ipasa ang teknik na ito at italaga ang sarili bilang isang shikshan, isang nilalang na buong pusong naglilingkod sa kanyang tagapagligtas. Sinabi rin ng kanyang unang guro na alam niyang hindi susunod si Snakey sa utos na ito ng maluwag sa loob, ngunit ito lang ang paraan upang siya'y mabuhay. At pagkatapos noon, ikinulong na siya sa mahiwagang sisidlan, at natrap siya doon ng mahigit 1,000 taon. Bumalik ang ulirat ni Yunming sa kasalukuyan at tinitigan niya si Snakey ng seryoso. Sa huli, naging isang shikshan ka rin, malamig niyang sabi. Gaya ng sinabi ng iyong ninuno. Ngunit agad niyang tinanong si Snakey, kung ganon, bakit hindi mo agad ibinahagi ang teknik na ito? Ngayon na isa ka ng shikshan, ano pa ang pumipigil sa'yo? Muling lumingon si Snakey kay Yunming na may cute na mukha at halos maiyak. Para siyang nagmamakaawa habang sinasabi na plano niyang gamitin ito bilang kondisyon upang makipagkasundo para sa kanyang kalayaan. Dagdag pa niya, ayaw na niyang mabuhay bilang isang kasangkapan lamang, para lang muling maselyuhan at hintayin ang susunod na henerasyon. Ngunit bigla na lang nagbago ang kanyang ekspresyon at naging positibo. Sinabi niya na tatanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran at patuloy na susuportahan si Yunming sa kanyang paglalakbay. Sa huli, nakiusap siya, kahit ngayon lang, napayagan siyang higupin ang mga nalalabing espiritu sa paligid. Bago pa siya muling makapagsalita, biglang nagtanong si Yunming kung gaano katagal ang aabuti ng proseso ng pagsipsip. Nanlaki ang mata ni Snakey sa gulat at tinanong si Yunming kung seryoso ba itong pumapayag. Ngunit halatang naiinis na si Yunming at sinabi na imbes na makinig sa pagrereklamo ni Snakey tungkol sa nakaraan, mas mabuti pang tapusin na lang ito agad-agad. Dahil doon, agad na lumipad si Snakey palayo at sinabing hindi ito magtatagal, isang saglit lang, sapat na. Mabilis niyang sinimulang higupin ang lahat ng nalalabing espiritu na lumulutang sa hangin. Habang pinagmamasdan ito ni Yunming, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan bago nagsalita. Nakakailang sabihin ito ngayon, pero, malaki ang naitulong mo sa akin, Snakey. Hindi kita itinuring bilang isang kasangkapan. Pagkarinig nito, tumingin si Snakey kay Yunming, bahagyang napangiti, at sinabing, salamat sa sinabi mo. Ngunit bigla na lang nagsimulang magbago ang anyo ni Snakey. Nanlaki ang mga mata ni Yunming nang makita niyang unti-unting nagiging itim ang mga kaliskis nito. Ngayon, hindi na siya ang dating Snakey, isa na siyang itim na dragon. Naguluhan si Yunming sa kanyang bagong anyo, ngunit lumapit si Snakey at sinabing natapos na niya ang lahat ng kailangang gawin. Dagdag pa niya, wala na silang dahilan para manatili pa doon. Tinitigan siya ni Yunming at sinabing, dahil nagbago na ang kulay ng iyong kaliskis, tatawagan na kitang Black Snakey. Ngunit ngumiti lang si Snakey at sumagot, pero hindi naman nagbago ang aking mga sungay, mas gusto ko pa rin na tawagin mo akong Snakey.
Sa huli, tiningnan niya si Yunming at may halong pasasalamat na sinabi, "Salamat sa pagpayag mo sa aking pagiging makasarili. Hinding-hindi ko ito makakalimutan." Bitin. Gusto ko pang malaman ang kasunod. Joshua Fam, anong hula nyo sa next episode? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. See you all next week para sa next episode.